Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon mga ka-airsoft, magdadaos tayo ng kwentuhan session at tanungan portion. Ano ba yan, bigman? Anong ginagaganap during the kwentuhan session and tanungan portion, no? Sadya nating inopen, binuksan tong portion na to para dun sa mga ka-airsoft natin na pwedeng baguhan, pwedeng nagbabalik, at pwedeng gustong matuto ng mga bagay-bagay sa mundo ng ating airsoft. Okay? Ngayon, meron mga katanungan dito na ipinapasa sa akin, mga ano to, mga kung tawagin daily encounter. Daily encounter, ibig sabihin, yung mga everyday na na-encounter namin na tanong, syempre, kanino ba? Mula sa ating mga ka-airsoft. Kaya, kung meron kang katanungan na gusto mong malaman, ibato mo na sa amin para masagot natin ng maayos. Okay? Okay. Number 1 question, no? Hindi ko na gano'ng papatagalin. Mahaba kasi ito, bilangin natin, no? Meron kasing ipinasa sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 question, no? Medyo tingin ko mahaba-haba. Kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Dire-diretsuin ko na. Ngayon, mga ka-airsoft, kung meron kang katanungan na gusto mong malaman, kung merong gumugulo sa utak mo, tara, bato mo sa akin, sasagutin natin yan, no? Jaime Ray Badabia, Sir Bigman, magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo, sir. Sir Jaime, baka naman pwede paki-share yung ating live video para magkaroon ka ng sharer badge, no? Para tuwing nakikita kita, nagpapa-shoutout ka, makikita ko meron sharer badge dun sa tabi mo. Malaking tulong yan sa ating community, okay? May Glock ba na full metal? Ang tanong, number 1. Galing kay sir? Okay, babae. Madam Jamie. Okay, ito Jaime, ito Jamie. Okay, no, Madam Jamie of Pasig. Okay. Meron daw bang Glock na full metal? Actually, mga ka-airsoft, no, ang airsoft natin is 1:1 replica ng tunay. Kung ano yung tunay, yun siya. Okay? Kaya nga 1:1, no? Ngayon, sa tunay kasi, wala naman talagang full metal na Glock. Ang Glock talaga nagsimula sa pagkakaroon ng hard polymer na katawan, na body, no? Yung loob niya, yung laman loob niya, yung ibabaw niya is all full metal. Yung sa tunay ito, sa tunay itong sinasabi ko. While yung lower part niya, yung hinahawakan, yung body is hard polymer. Syempre, yung tunay mixed with metal and hard polymer, definitely, ganun din ang mangyayari sa airsoft. Ang pangit naman, kung yung tunay, yung live, yung real gun is mixed with polymer and full metal, then yung airsoft gagawing full metal. Medyo pangit yun, di ba? Hindi natin masasabing 1:1 replica ng mga tunay, ng live, di ba? Okay, kaya just to answer your question, meron daw bang Glock na full metal? Wala po. Ang lahat ng Glock is mixed with hard polymer and metal, no? O yun, no? Sana nasagot ko ng matino yung sagot, sana nasagot ko ng malinaw yung sagot ay yung tanong ng ating ka-airsoft, no? Madam Jamie of Pasig. Okay. Question number 2. Mga ka-airsoft, pa-share naman, live video, pa-share para dumami tayo sa ating community, no? Ano yung dapat galawin para tumaas yung FPS tulad noong napanood ko doon sa vlog mo na sabi mo na i-share mo sa amin? Actually, medyo gusto ko mag-back out dito. Sabi ko kasi i-share ko sa inyo para pataasin yung FPS. Kaya lang, naisip ko, baka naman maraming ka-airsoft ang magmagaling. Baka maraming ka-airsoft ang sumubok nun. Hindi nila magawa ng tama, marami ang
airsoft na masira, no? Oo, shinare ko yun kasi meron kaming kapasidad, may technology kami, meron kaming hack, meron kaming DIY technique para tumaas yung FPS mo. Okay? Meron kaming nung gunsmith ko. So, okay lang sana kung i-share namin, kaya lang, malamang sa malamang, maraming susubok nito. Kasi syempre, maraming airsoft player gusto mataas yung FPS di ba? Maraming susubok nito, especially yung mga ka-airsoft natin na hindi makontento, no, doon sa unit nila. Kaya sabi ko, siguro on selected units na lang doon namin gagawin. Hindi lahat ng unit kasi mga ka-airsoft, no, tandaan nyo, in upgrading the FPS, ibig sabihin pinapalakas mo siya. Kailangan mo ring i-consider na kailangan mo ring i-consider yung unit na ginagamit mo. Okay? Ganito. Halimbawa, gumagamit ka ng Glock. Syempre, alam naman natin na ang Glock hindi naman full metal, di ba? So, pangit naman kung papalakasin natin ng gusto si Glock. Di ba? Papalakasin natin na mas malakas pa siya sa mga 2011. Hindi na siya magiging realistic kasi sa totoong buhay kasi, yung Glock is 9mm. Mas malakas pa rin talaga na maituturing ang mga caliber 45 kaysa sa 9mm sa caliber na 9mm, 'di ba? Ngayon, ganun din sa airsoft. Baka kasi meron mga Glock user na gawin 'yon, no? Pero just to para lang meron kayong idea, no? Bali, bulb modification 'yon, no? Bulb upgrade, bulb modification, yung ginagawa namin, no? It has to do something with the float bulb and the output bulb, which is, yun nga sabi ko, kung yung mga nakakaalam na, di good. Pero yung mga hindi pa, siguro hindi ko na i-hold ko na lang, hindi ko sasabihin on cam kasi delikado mga bossing, no? Baka masira lang yung unit nyo, bandang huli ako pa yung may kasalanan kasi sinunod ko yung vlog ni Bigman kasi sinubukan ko yung pinayo ni Bigman, di ba? Baka gano'n na mangyari, so mapapahabak lang yung unit mo, di ba? Kaya ayun nga, regarding sa upgrades, ginagawa namin yun on selected unit by request. Okay? Halimbawa, katulad nun, blinag natin yung mga 6.0. Yun, capable talaga yun kasi 6.0 yun, di ba? Pero syempre, kung ang pag-a-applyan mo niyan is 2011 3.8, 2011 4.3, 2011 4.8 or 5.1, medyo pag-isipan din natin kasi design lang talaga sila for that, then bigla mo papalakasin na ganun, di ba? Yung 6.0 kasi talagang malalakas ang 6.0 kasi mahaba nga, di ba? Ang haba ng buwelo ng bala, biruin mo 6.06 inches, di ba? 6 inches yung buwelo ng bibis mo bago lumabas sa hangin. Mahaba talaga, di ba? Kumbaga, nakakabuwelo ng gusto, okay? So, ayun, just to answer your question, ano yung dapat galawin? Hindi ko na i-detalye, pero it has something to do with the float bulb and the output bulb. Okay, output bulb, yun yung nasa magazine. Yung float bulb, yun yung nando sa loob ng nozzle, no? Which is very delikado, very maselan, kaya I don't suggest na i-discuss it through online kasi maraming masisiraan ng unit, okay? Pasensya na, hindi tayo madamot, mga airsoft. Para lang rin sa inyo yun, no? Ayaw lang rin natin na masiraan kayo ng unit, okay? Okay, question number 3 from Jonathan of Bayambang, Pangasinan. Layo to, okay, no? Ano ang ambag ng airsoft in terms of physical and mental? Okay, lalim nito. Ano raw ang ambag ng airsoft in terms of physical and in mental? Okay.
sige, set aside natin yon, physical, mental. Ambag ng airsoft, when it comes to mental, alam nyo ba, na sa tuwing hawak nyo yung baril nyo, the mere fact pa lang na, the mere fact na kukunin mo pa lang yung baril mo, tapos ire-ready mo pa lang yung gas mo, yung bibis mo, yung reloader mo, yung silicone oil mo, at yung baril mo. Ire-ready mo pa lang yan. Alam mo ba na yung level, no? Level ng mood ng utak mo at ng katawan mo, dahan-dahang umaangat. Why? Kasi na-excite yung katawan mo, no? Na-excite yung puso mo. Hindi ko lang alam kung meron ba dito pag nagpa-firing, malakas ang tibok ng puso. Parang may halong kaba na excitement, di ba? Yon. Hindi ko alam kung meron sa inyo nan, pero ako ever since, no? Everyday umiikot ang mundo ko sa airsoft, pero once na hawak ako ng baril at may tina-target ako, talagang dumarating sa point na wala na akong naririnig. No, pag nagko-concentrate ka wala kang maririnig, ang naririnig mo lang yung dagundong ng puso mo. Tug, 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 tug. Yun lang, no? At saka yung tunog nung target na na-hit. Yun lang. No? Other than that, wala akong naririnig, no? Dumarating ako sa puntong ganon, no? Kasi parang kang yoga, nagko-concentrate ka, sumasara yung tenga mo dun sa mga ibang noise sa paligid mo. Yung mata mo, ang tinisipat lang is yung rear and front plus the target. Nagsisynchronize yun. Pag nagsynchronize yung tatlo na yun, boom! Hit. Okay, yun. Nire-ready mo pa lang, nagsusumamo na sa kasiyahan yung puso at utak mo. Okay, na? Yun ang epekto sa mental ambag sa mental issue. Okay? When it comes to physical, malaki ang ambag. Kasi bakit? Kasi physical, yung katawan mo, yung paa mo, yung kamay mo, lahat gumagalaw. Yung paa mo, binubuhat yung katawan mo. Yung kamay mo, binubuhat yung baril. Yung paa mo, dinadala ka sa kung saan mo gustong umapak, sa kung saan mo gustong pumunta para makapag-fire. Okay? Kaya napakalaking ambag. Well, in fact, alam nyo naman to, no? Yung mga airsoft player, pawisan yan. Talagang pinapawisan yan. Ano raw ang ambag ng airsoft in terms of physical? Malaki po. Malaki, no? Kasi pag naglalaro tayo ng airsoft, alam nyo naman, pinapawisan tayo. Pag naglalaro tayo ng airsoft, gumagana yung utak natin kasi, yun nga, tumatakbo tayo, gumagawa tayo ng diskarte natin. Kumbaga, meron tayong, gumagana yung buong katawan natin. Gumagana yung paa mo, yung kamay mo, yung mata mo, yung hinga mo, di ba? Yung bibig mo, yung tenga mo, lahat gumagana yan. All 5 senses, lahat gumagana. Kaya napakalaki po ng ambag ng airsoft pag may activity tayo na naglalaro tayo. Okay? Okay na yun, Lok. O sige, okay na yan. Tinapat ko na rito sa akin para makikita ko yung nangyayari. No? Pero, in fairness, ang ganda ng connection ko ngayon. No? Ang ganda nung video, ang linaw. Oo nga, oh. Mga airsoft, pasensya na. Yung mga nagtatanong kanina, meron ako kasi nakitang mga tanong na ibinabato at saka nagpapa-shoutout. Hindi ko pa binasa, sayang. Naputol po no? Okay, number 4 question. Naubos na ang bibis ko. Ano po dapat ang bilhin ko? Ang unit ko po ay CC Shadow 2. Binili ko nung last October last year. Okay. So, ano yung unit? Ang unit niya is CC Shadow 2. Binili niya October. Naubos na raw bibis niya. Okay. Ang tipid mo, in fairness, Napakatipid mo, sir. Kasi 2 packs lang ang free, no? Anyway,
ang bibis mo, pwede ka rin bumalik ulit sa 0.20, depende sa'yo. Kung sa tingin mo, masyadong magaang yung 0.20 sa'yo, pwede ka mag 0.25, no? Yun. Mga ka-airsoft, para lang sa pakaalaman nyo, no? Kung mapapansin nyo, ang ginagamit namin bibis, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, no? Hindi kami gumagamit ng 0.23, hindi kami gumagamit ng 0.28, pero pwede nyo rin naman gamitin, okay? Masyado lang kasing dikit-dikit yung distansya, kaya hindi kami gumagamit, no? Pero pwede nyo rin gamitin, no? Sa tanong mo, if you are using a 12 kg, kasi ano to yung unit mo, CC Shadow, so CC Shadow capable ng lahat ng gas okay? Kung ang gamit mo is 12 kg, pwede kang gumamit ng 0.20, 0.23, 0.25, 0.28. Pwede mong gamitin yan. Kung ang unit mo naman na ginagamit, kung ang gas mo naman na ginagamit is 14 kg, i-bypass mo na yung 0.20 and 0.23, start ka lang sa 25, 30, 0.25, 28, 30, 35, no? Yan, pwede mo nang gamitin yon. Tama. Pwede mo nang gamitin yung 35. Ngayon, kung gumagamit ka ng CO2 naman, huwag ka nang gumamit ng mga 0.25. Mag-stick ka na lang sa 0.3. Okay na? 0.3, 0.35. Yun. Mag-e-enjoy ka doon. Kaya lang, hindi ko na sinasuggest na mas mataas pa ron, like 0.40, 0.45, 0.50. Wag na. Kasi masyado namang mahihirapan yung unit mo. Masyadong masasakripisyo naman yung range. Imbis na malayo-layo ang aabutin, maiksi na, no? Kaya, yun, ganun lang, no? Nakadepende yung gagamitin mong bibis dun sa gagamitin mong gas. Pag ang gas mo na gagamitin mo is 12 kg, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, pwede. Okay? Pag 14 kg, gamit ka na kagad ng 0.25, 0.28, 0.30, 35. Pag CO2 ang gamit mo, 0.30 ka na. Magkano? 1,885. Ba't gabi na? Shopee? Grabe. Kunin wallet ko na lang. No? Nasa divider. Okay, no? Sana nasagot ko yung tanong mo, madam. Okay, no? What age pwede ang airsoft? Yun. Ano raw edad pwede ang airsoft? Actually, mga ka-airsoft, lahat ng edad pwede po. No? Walang edad na hindi ka pwede mag-airsoft. Especially kung kaya mo nang humawak ng baril. Lagi ko sinasabi, kahit 2 years old, kahit 3 years old, as long as capable na siya, kaya niya nang hawakan yung weight, as long as nandyan yung presence mo to guide him or her, pwedeng hawakan, no? Kuha lang ako ng pambayad doon sa Shopee. Okay. Okay, no? Pwedeng hawakan. Kaya, hindi lang pwede talaga yung, let's say, sorry, pero ganito limitahan natin na pahawakin yung person na, sorry for the word hindi tayo nagdi-discriminate, yung may mga special condition, no? Hindi tayo nagdi-discriminate, kaya lang ayaw lang natin silang mapahamak at ayaw natin silang makapahamak, okay? We all know, syempre, pag may special condition yung bata, medyo iba yung takbo ng utak niya, di ba? Sorry medyo sensitive to, no? Pero yun nga, medyo limitahan lang po natin kasi syempre ayaw natin siya makapahamak, no? Pero kung sa tingin mo naman bilang magulang kaya kasi ikaw ang nakakaalam niyan bilang magulang, sa tingin mo kakayanin or susunod sa iyo yung anak mo, even meron siyang special condition na pinagdadaanan, edi go mo, 'di ba? Malay mo
mas mag-improve siya, di ba? Pero based on my experience, medyo limitahan natin kasi lalo na yung pag hindi sila nasasaway, di ba? Pero still, bilang magulang, kilala mo yung anak mo eh. Kaya pwede. Ngayon, just to answer the question, what age? All ages po pwede. As long as, especially kung bata, nandyan yung guidance ng parents para bantayan. Okay, di ba? Hindi pwedeng siya lang kasi malay mo, minsan mapikon. Mapikon sa kalaro, mapikon sa kaaway. Bata nga, di ba? Medyo magkakaroon ng kapahamakan, di ba? Tapos, wala siyang basic discipline, wala. Sabi mo, Big Man, all age. Yes, all age, basta merong guidance. Meron nga minsan, di ba? Matatanda na kailangan pa ba ng guidance nun? Di ba? Hindi na kailangan ng guidance nun. Kaya lang, nasa kanila ng problema kung sakaling irresponsible pa rin sila sa paghawak ng airsoft, sa paghawak ng baril. Dalawa? Okay, no? Yon mga airsoft ha. Pa-open mo na para ma-check natin kung ano. Huwag mo lang sirain yung waybill ha. Okay. Tama ba ang ginagawa ng kapitbahay ko sa airsoft niya? Sa tuwing nag-iinuman sila sa labas ng bahay, oops, foul yun. Foul yun. Number 1 na nakita ko agad. Hindi ko muna tatapusin ha. Ulit. Kay Sir Justin of San Jose del Monte, Bulacan. Okay, ito ha. Tama ba ang ginagawa ng kapitbahay ko sa airsoft niya? Sa tuwing nag-iinuman sila sa labas ng bahay, number 1, mali na kagad yun. Nag-iinuman sa labas ng bahay. Sa tuwing, sabi, sa tuwing, di ibig sabihin, medyo madalas. Di ba? Ayan. At check mo kung gumagana. Medyo madalas, di ba? Kasi sa tuwing, sabi, sa tuwing, ibig sabihin, hindi lang isang beses. Sa tuwing nag-iinuman sila sa labas ng bahay, number 1 foul, ginagamit niya ang airsoft niya at nagta-target shooting sila. Yan. Ginagamit yung airsoft, nagta-target shooting. Pangalawang, mali na kagad yun, binabaril nila yung mga bote ng gin. Pangatlong mali. Boss, hindi kita dahil papakialaman, no? Kasi syempre, komunidad nyo yan, kapitbahay mo yan. Pero, base dun sa sinabi mo, number 1 na mali niya, umiinom sa labas ng bahay. Number 2, nagta-target shooting sa labas ng bahay. And number 3, binabaril yung mga bote ng gin na nasa labas ng bahay. Mali po yun. Mali po yun, no? Kung paano masusupil or kung paano gagawin mo dyan, diskarte mo na. Syempre, kapitbahay mo yan, di ba? Baka pwede, pakiusapan mo. Kaya lang, baka sabihin, baka may masamang masabi. Solar siya, working. Tingnan ko nga, dumating yung yung solar pan namin, no? Okay. Hindi, walang hangin kasi nakagano. Yan. Okay, ganda quality, no? Buksan mga ilaw. Ngayon. Okay, then. Malakas siya. Ayun pa, malakas. Ganda, no? Yan, okay, ganda, no? Tingin natin. Pasalamatan natin yung sponsor natin yan pag Paano yan? Okay. Ayan. Bossing, no? Mali yung ginagawa ng ang tanong mo sa akin, tama ba yung ginagawa ng kapitbahay mo? Mali po yun. Maling uminom ng alak sa labas. Mali na magpa-firing, magta-target shooting sila sa labas. Mali yun. At mali na binabaril nila, ang ginagawang target nila is yung bote ng gin. Nasabi mo na iniinom nila na alak. Mali po yun, no?
Ngayon, diskarte mo na, boss. Mahirap makialam. Kasi syempre, hindi ko alam yung senaryo. Hindi ko alam yung mga pangyayari. Pero, mali po yung tatlo na sinabi mo, no? Okay. Experience nyo ba? Yung ka-airsoft lang ba natin na may experience ng gano'n? Nagulat ako first time na may tanong ng ganito. Tama po ba ang ginagawa ng kapitbahay ko na sa tuwing nag-iinuman sila sa labas ng bahay, number 1 na mali, ay nagta-target shooting sila gamit ang airsoft, number 2 na mali. Bawal mag-inuman sa labas ng bahay, bawal mag-target shooting or i-expose yung airsoft sa labas ng bahay. Nagpa-firing kayo, nang lasing kayo. Ang daming mali dun. Tapos, Lahat mali. ang binabaril, yung bote ng gin. Mali rin yun. Bakit? Binabaril mo bote ng gin. So, paano kung may matamaan ng bubog? Tapos yung bubog, hindi naman 100% madadakot nyo. Merong mga ano dyan. Merong mga tatalsik sa kalsada. Yung bubog, paano kung may madapang bata? May madapa, di ba? Or magulungan ng mga gulong, di butas ang gulong. May madapang bata, sugat yung bata. Naku, mali lahat yun, bossing. Naalarma ako rito. First time akong nakarinig ng ganito. Ito yung mga tipo ng tao na sisira sa mundo ng airsoft. Ito yung mga sinasabi kong taong walang disiplina. Tandaan nyo, pag kayo umiinom kayong alak, layo nyo sa inyo yung airsoft nyo. No, layo nyo sa inyo. Ngayon, kung kaya nyo i-manage yung sarili nyo, umiinom kayo ng alak, solo nyo, then nagpapa-firing kayo, okay yun. Okay, basta nasa loob ka ng bahay. Pero kung nasa labas ka ng bahay, kasama mo yung mga tropa mo, doon kayo umiinom ng gin, tapos babarilin mo yung bote ng gin, mali po yun. Mali po yung ginagawa ng kapitbahay nyo. Hindi na ako magsasuggest kung anong discard dapat mong gawin, pero ang tanong mo kasi is, tama ba? Mali po yun. Mga airsoft, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ano yan? Kitchen wipes. Yung mga, iba kasi yung wipes na ginagamit sa katawan. Yung kitchen, yung mga sa kaldero. Tubig lang. Walang chemical. Hindi, meron siguro. Amuin mo. Yung mga gusto. Sige, check mo na lang. Ito, ano to? Special, ano to, parang emergency urine. Yan. Sa'yo. Sa inyo. Siyempre, may babae kang anak eh. Preparing kasi kami. Mga airsoft, baka may alam kayo na overlanding camping. Overlanding camping site. Pag sinabing pakita mo kay mama. Pag sinabing overlanding camping site, yun yung mga airsoft, no? Yun yung magka-camping kayo, kasama yung sasakyan. Kadikit yung sasakyan. So, yung sasakyan nyo, nandun yung mga camping tent nyo, yung mga ganon, no? Pag may alam kayo, suggest kayo sa akin, no? Overlanding camping site kasi gusto ko ipa-experience sa mga tao ko, sa mga bata, sa mga anak ko, yung pagka-camping. Kasi, we all know, di ba? Bata sila ngayon. Sandali mo na lang makakasama yan eh. Bandang huli yan, inaaya mo mag-camping, hindi ka na sasamahan yan eh, kasi may sarili ng mundo yan eh, di ba? Ngayon, sila eh, excited sila kasi yun nga, bagong adventure camping, di ba? Kaya, baka meron kayo alam na camping site, bato nyo naman sa akin para ma-check ko, baka pwede kami ron makapag-camping, no? O kaya baka pwede rin kayo, samahan nyo ako. Moto camping tayo mga airsoft, no? Good PM, Boss Big Man, Boss Amo, Big Man. Pa-shoutout po, God bless, Emerson Mariano. Hello Sir Emerson Mariano, shoutout po to you and to your family. Ano po yung pinaka-budget meal sa inyo na rifle AEG? Marami po, bossing. Mayjan, Rebueno. Marami po tayong budget meal, marami tayong abot kaya. Pero syempre, don't expect too much sa budget meal. Tandaan nyo, yung budget meal, yun yung mga pinaka-lowest of the lowest. Kaya naging budget meal, no? Ngayon, kung tatanungin mo ako ano yung... Yan, okay yan? Yan. Kung tatanungin mo ako ano yung mga budget meal, marami po tayo. Mag-PM po kayo para po para po mabigay sa inyo yung detalye, no? Okay. Good day, sir. Share done, sabi ni Alan Villaris. Uy, thank you, pare. Thank you, Sir Alan Villaris, no? Thank you sa pag-share na ating live video. Maraming salamat, no?
Sir, okay. May ENC Glock 19 Taran Tactical po kayo. Naku, wala po kasi wala pong kwenta yan. Ingat ka dyan, boss, no? Glock 19 na nga. Oh, ito ha. Hindi sa sinisira ko yung type mo ha. Imaginein mo ha, ang barel habang lumalaki, humahaba, lumalakas. Okay? Yung hinahanap mo, Glock 19 na nga. Ibig sabihin, Glock 19, maiksi na nga. Maiksi na ha. Tapos, hinahanap mo pa, ENC. Patay tayo. Bossing, tatapatin kita, no? Bumibili ka ng sakit ng ulo. Akin na yung Glock 19. Ito ba? Hindi, 18. Mas maliit. Hindi eh. Yan, ito na. Ganito ang size ng Glock 19. Okay, Glock 19 to ha. Yan, ganito ang size. Okay? Ganito ang size ng Glock 17. Okay, yan ha. Yan. Yan ang Glock 17 and Glock 19. Ganyan ang size. Yung 1-inch difference, napakalaking bagay doon. Okay? Yung hinahanap mo, Glock 19, maliit ha, maliit na nga, ENC pa. Sakulap. Bossing, no? Huwag ka na lang munang bumili. Tabi mo na lang yung pera mo. Pag-ipunan mo, go for the Taiwan. Ang liit na nga nung binibili mo, tapos China brand pa, ENC pa. Bumibili ka ng sakit ng ulo. Bumibili ka ng sakit ng ulo. Hindi ko i-interestin yung pera mo. Tabi mo lang yung pera mo dyan. Pero makinig ka sa akin. Once and for all, makinig ka sa akin. Saklap niyan. Pag binili mo yan, sakit sa ulo niyan. This is the Glock 19. Oh, by the way, hindi ENC to. This is the AW Custom Glock 19. Okay? So, high-end version siya. High-end Taiwan siya. Okay? Glock 19, tapos ENC pa. Saklap nun. Pag nasira yun, tapon yun. No? Wala akong pakialam sa gusto mo, boss, ha? Ayaw kong saklawan yung gusto mo, kaya lang, tinuturuan lang kita na wag sasakit ang ulo mo. Sir Rick Jenor. Okay. Tagaytay, sir. Tagaytay. Oh, pwede, no? Pero ano eh, Tagaytay site, magandang camping site sa Tagaytay. Yun, wala akong alam sa Tagaytay pa. Siguro I'll try to do a research, no? Pero ayun. China ba yung ENC, sir? Yung WE na Glock, sir. Yes, China yung ENC, boss, no? China yung ENC sablay, bossing, no? Ayoko sirain yung brand, pero kailangan sabihin ko yung totoo kasi nabuksan na yung topic eh. Diba? China yon, sablay yon. Kahit anong gawin mo doon sa China, later on, marirealize mo, hindi niya kayang pantayan yung Taiwan. Hindi niya kayang pantayan, hindi niya kayang dikitan. Ibang-iba ang performance ng China sa Taiwan, no? Kaya ingat ka diyan, boss, no? Ingat ka diyan. Naawa ako sa iyo sa pwede mangyari. Ngayon tinatanong mo WE, better mag-WE ka na lang, no? Better. Pero bossing, you have to consider din ano bang height mo? Ano bang build ng katawan mo? Bulky ka ba? Malaking tao ka? Tapos, Glock 19? Are you sure? Kung malaking tao ka, boss, huwag ka mag-Glock 19. Kung matangkad ka, kung ang height mo is 5'5", huwag ka mag-Glock 19, no? Sayang. Kung talagang Glock lover ka, go for Glock 17. Glock 18. Pero ba't not Glock 19? Pambonjing kasi yung Glock 19 eh. Kasi ang liit-liit lang nun eh. We are talking about airsoft ha. Iba-ibang usapan pag sa live. Kasi merong ako, misis ko naka Glock 19 sa live. Si Ma'am Sally naka Glock 19 sa live. Kasi, iba yung sa live. Iba yung sa tunay. Pero pagdating sa airsoft, huwag ka naman mag Glock 19 boss. Medyo
ano naman, medyo iangat mo naman yung sarili mo. Go for the Glock 17 man lang, no? Kung talagang yun lang ang budget mo, go for the Glock 17. Pero kung nag-aasam ka ng mas intense, mas madiin, mas malakas, don't go for Glock. Go for 2011. Ako yan ang masasuggest ko, no? Kasi naaawa naman ako sa'yo, baka ang laking tao mo, tapos gagamit ka ng maliit na ganun. Diba? Medyo awkward, diba? Diba? Ito, malaking tao ka, tapos gagamit ka ng big bike, 400cc. Okay, bagay na bagay sa'yo, di ba? Pero, imaginein mo, malaking tao ka, ang taba mo, or bulky ka, kumbaga, in short, big man ka, tapos, gagamit ka ng Yamaha Fascio. Di ba? Medyo awkward, di ba? Yun, no? Yun lang sa akin, no? Mas maganda kasi, bossing, mga airsoft ganito, mas maganda, maibase nyo yung gagamitin yung airsoft sa pangangailangan nyo, sa size din ninyo. Yan. Pag ganun ang ginawa nyo, tatagal kayo sa mundo ng airsoft. Pero pag binasi nyo yung airsoft sa, kasi ito lang yung pera ko, hindi ka tatagal sa airsoft. Kasi dahil nga, limited lang yung pera mo, bumili ka ng mura. Maya-maya lang, sira siya. Di, napapamura ka na. Diba? Yun lang yun, boss. Sa akin lang, concern lang, no? Kasi ayaw kong bandang, 5.5, sir, medium build. 5.5. Malaki kang tao. Huwag ka nang sir. Huwag kang mag-Glock 19, sir. Worst case scenario, Glock 17 ka, tapos pinakamababang uri, pinakamababang entry level, pinakamababang pwede mong bilhin na maayos-ayos naman, na pwede na, is the Glock 17. Pero kung kaya mo, may extend mo pa yung budget mo para hindi ka magsisi, para minsanang bili ka lang, iwanan mo yung Glock, go for the 2011. Kasi 2011, barako, lalaking lalaki, napakagwapo eh. No? Sa akin, advice lang yan. Pwede mo akong sundin and you will thank me later. Pero pag hindi mo ako sinunod, hindi mo sinunod yung advice ko, you will come to me and you will come to me para ipa-repair yung unit mo. Kasi 100% sure, yung bibilhan mo niyan, hindi re-repair rin yan. Ang daming naglipa ng biglang nagbebenta ng airsoft. Pero, yun nga, basta, paala na sila. Okay. Sir, ano magandang unit malakas? Ari Coil. Ito na naman to. Sinagot ko na to nung nakaraan. Mukhang hindi nakikinig to. No? Ka-height ko siya, boss. Magandang campsite Tagaytay. Ayan, okay. Sinagot ko na yan. Yung mukhang hindi ka nakikinig. Sinagot ko na yan nung nakaraan, no? Big man, alin mas malakas? FPS, John Wick, or IREX? Or T-Rex? In terms of FPS, kung tinatanong mo ako FPS, I will say IREX. Kasi, mahaba eh. Diba? Kasi ang T-Rex 5.1, ang John Wick 5.1. IREX 6.0, mas malakas siya. FPS. Ang tanong, basihan ba ng airsoft na masasabi nating maganda, FPS? Kung mo ba sinabi kong IREX ang bibilin mo? Diba? Bakit bihirang ibenta ang IREX? Bakit hindi naman ganong nagkiklik ang IREX? Diba? Bihira yan eh. Bihira yan. Bakit? Kasi unang-una, sumpungin. Unang-una, mahirap ang pyesa. Diba? Yung 5.1, look, yung mga parts doon, diba may barrel doon? Doon, kunin mo. Yung 5.1 na T-Rex, na John Wick, nababasag yung barrel. Naghihiwalay, nasisira, nabibiyak. Ano pa yung IREX? Diba? May mabibili kang
fixed outer barrel ng 5.1. Ang tanong, sure ka na may mabibili ka na 5.1 IREX? Pag-isipan mo yan, bossing. No? Wag mo ikumpara si 5.1 sa 6.0. Mas malakas talaga si 6.0. Ang tanong, meron kayang maipro-provide na parts sa'yo yung bibilhan mo? Kung sakaling ang bilin mo yung 6.0, kung mangangako siyang meron, tansyahin mo pa rin kung pwede mong panghawakan yung pangako niya. No? Kasi, maraming basta pwedeng sabihin na, huwag kang mag-alala, may warranty yan. Pero hindi nila kayang panghawakan. Bandang ulit, pag nasira yung unit mo, walang pyesa yan eh. Ang hirap pumanap ng pyesa. Papabalik-balikin ka. Bandang ulit kasi magsasawa ka na lang. No? Yun. Just to answer your question, IREX, John Wick. Ayan. Ito bumelo eh, no? Oh, ayan, no? 5.1 T-Rex. Oh, naghiwalay. Oh, di ba? Basag. Nasira yung hinang niya. Naghiwalay. 5.1 yan. Eh, ano pa yung 6.0? Di ba? Eh, di ba? Mas malakas yun. So, kung sa 5.1 naghihiwalay, nasisira, mas malamang sa 6.0. No? Hindi ako nandito, boss, para pangunahan ka. Nandito ako para mag-advise sa'yo. Kung gusto mong pakinggan yung sinasabi ko, good. Pero kung ayaw mo, okay pa rin. Wala tayong dapat pagtalunan. Ang sa akin lang, mahirap pag napahamak ka na. No? Ito ba yung barrel nun? Bakit parang magkaiba kulay? Okay, dali ah. Grabe oh, ang ganda ng barrel oh. From a Springfield. Ha? Grabe no? Ganda naman itong Springfield na to. Okay no? Yan, mamaya na lahat yung parts yan. Nakalat na naman. Okay no? Ayun, sana lang boss no? Pakinggan mo ako ngayon and you will thank me later. Pero deadmine mo yung sinabi ko ngayon. I will see you later. Kasi ako rin magre-repair niyang unit mo. Okay? Nice advice, sir. Thanks, sabi ni Rick, no? Okay, Wendell. Good evening, sir. Good evening, sir, no? Anong division o category pwede sa salihan sa practical shooting, no? Ganito, Boss Fernando. I do suggest punta ka sa range, no? Pagpunta mo sa range, mas maganda sana kung may unit ka na, no? Punta ka sa range, may unit ka, kumpletuhin mo na yung unit mo make sure na meron kang holster, meron kang set of magazine, di ba? Yon. Then, mag-inquire ka ng actual. Okay, no? Kasi, syempre, magkakaibang range, magkakaibang rules, di ba? Na i-apply nila. So, mas maganda, actual. Halimbawa, taga Valenzuela ka, hanap ka ng range malapit sa inyo para mapamilyar ka ron, di ba? Okay, taga Bulacan ka or taga, you know, di ba? Tapos, doon ka lang muna sa basic. Stage 1, stage 2, etc. Doon ka lang muna. Punta ka sa isang, sa range na malapit sa area mo, no? Okay, sabi ni Wendell, thank you, Sir Bigman. Thank you rin po, no? Okay, ito. Ano ang dapat gawin, okay, kung barado ang rifle ko? Okay, kung barado ang rifle mo, definitely, pinakamagandang gawin mo dyan, wag mo na munang lalaruin. Wag mo na munang ipuputok, wag mo na munang pipilitan. Bakit? Number 1, magsasayang ka lang ng BBs. Number 2, magsasayang ka lang ng battery. And number 3, the most delikado na parte, masiraan ka ng unit, no? Kasi nagbara yan, nag-stack lahat ng bala sa half-up rubber, sa half-up chamber,
possible merong pumunta sa air seal nozzle. Ang air seal natin gumagalaw, pwede kang mabasagan ng air seal nozzle, pwedeng masira yung internals mo. Kaya, bumara yung unit, tigil mo muna ang paggamit, make sure na maalisan ng bara. Okay? Ngayon, sa pagkakataon na malayo ka dun sa dealer mo, I do suggest, tawagan mo yung dealer mo ha, makipag-usap ka. Sa pagkakataon na malayo ka or ayaw ka ng tulungan, may masasuggest ako sa iyo. Okay? Gamit ka ng cleaning rod. Ito, no? Ito yung cleaning rod, design to para maalis yung bara. Kasi naka-angle yung design niya, no? Ito, yan, no? Yung design niya nitong dulo is naka-design talaga para itulak yung bala. Gamit ka nito, papasok mo rin sa harapan ng baril, ayan, dito. Okay? Pasok mo, dire-diretso all the way. Then, maitutulak yung bala, lalabas dito sa lalagyan ng magazine. Cleaning rod ang tawagin dito, no? Cleaning rod. Gamit ka lang yan. Ngayon, kaya lang, kung wala kang cleaning rod, itong isang masasuggest ko, pumunta ka sa mga nagbebenta ng Lobo. Lobo, ha? Lobo, toys and balloons. Yung mga nagbebenta sa mga birthday party. Bumili ka ng balloon stick. No? Yung stick ng balloon. Okay? Yung balloon ha, yung Lobo, yung stick nun. Halos kasing taba yon ng ating cleaning rod. Pwede mong ipangsundot yun. Okay? Ngayon, para mawala yung bara, yung babies. Kung wala ka nun, huwag mong i-attempt magtusukin ng alambre. Ano pa yung isang pinantusok nun? Kawayan. No? Huwag mong i-attempt yun ha. Yung kawayan, tinusok niya, nasiraan siya ng half rubber, bumara pa doon, no, yung kawayan. Huwag mong tutusukin ng any barbecue stick, kawayan, alambre, wag, masisiraan ka lalo, okay? Pero yun nga, gawa mo ng paraan, bili ka ng yun nga, yung stick ng Lobo, balloon stick kung tawagin yata, no? Kasing size ng cleaning rod natin yon, enough yun para maalis yung bara, okay? Okay, di pa po ako nakapili. Di pa po ako nakabili Airsoft Big Man. Hopefully this year magkaroon. Tsaka sa iyo ako bibili. Thank you sa pagtitiwala. Thank you rin sa pagsagot na sa tanong ko. Wendell, ano ba yung tanong ni Sir Wendell? Kalimutan ko eh. Big Man, okay, no? Okay. Yun, di, basta Sir Wendell, marami tayong magagandang unit. Pero, hindi kasi lahat ng magandang unit, sasakto sa taste mo, 'di ba? Mas maganda kasi yung magiging unit mo, kung first unit mo is yung sakto sa taste mo, sakto sa grip ng kamay mo, 'di ba? Kung talagang gusto mo IREX, wala akong magagawa doon. Pero you have to consider the truth and the fact na kung sakaling mababasagan ka ng barrel niyan, masisiraan ka ng inner barrel ng half-up chamber. So bagay, half-up chamber, same sa 5.1. But other parts, medyo mahihirapan tayo. Like slide, napasagan ka slide. Saan tayo kukuha ang slide ng 6.0? Di ba? Yan, katulad niya, no? Kanina, merong nabasagan ng slide ng 1911. Wala siyang makuha. Pero sa atin, ibibigay lang natin libre. Kasi meron tayong slide, di ba? Meron tayong kinakatay. So, dahil customer natin siya nabasag, ibibigay natin to ng free. O, di ba? Yun lang, basta meron ako ng parts, wala tayong magiging problema. Wala tayong pag-uusapan. O, ang tanong, saan ka kukuha nito? Ilang airsoft shop ba nagbebenta nito? Ilang airsoft shop ba nagkakatay? Wala naman. Tayo lang. O, di ba? Ayan, kaya ngayon, dahil customer naman natin siya, minalas nabasagan ng slide, bigay na lang natin to. Okay? Okay, anyway, wala rin ako airsoft, pero madalas ako dito sa live, madami ako natututunan Sabi ni Pao Arellano, okay? Bawal din screwdriver. Oh, hindi pwede screwdriver, Sir Alan, wag gagamit ng screwdriver. Negative yun, kasi masisiraan talaga. Magagasgas inner barrel, mapupunitan ng half-up rubber. Ano pa pwede masira? Half-up rubber,
half chamber, pwede madamay. Kaya ingat, no? Pag nagbara, tigil muna ang laro, okay? Bakit ba nagbabara? Pag gumamit ka ng hindi inasahan, hindi inasahan na paggamit ka ng gamit na bibis, bengkong na bibis. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Pag gagamit kayo ng bibis, hanggat maaari, Taiwan ang gagamitin nyo. Ito, Taiwan. Hindi siya China, no? Hindi siya yung JER, yung J-E-R. Okay, no? Yan, okay, so magkano ang kailangan ko para magsimulang mag-collect ng airsoft? Naku po, madugo yan. Magkano raw ang kailangan niya para makapagsimula? Pero hindi naman para sa para sa sirain ko yung balak mo, no? Pero magsimula ka muna sa pistol. Yan, ha? Pistol muna, no? Kung talagang gusto mo mag-collect, magsimula ka muna sa pistol. Dahan-dahan. Diba? Pistol, rifle, then pistol, rifle, ganun. Kasi pag sinabing collector ka, ibig sabihin, hindi lang isa yung meron ka. Pag isa lang ang meron ka, eh, hindi ka collector. Diba? Kaya kasi sinabing collector, you have a wide range of different models. Kaya ka sinabing collector. Collect. Diba? At isa pa, huwag kang magko-collect ng mga pipitsugin. Huwag kang magko-collect ng double bell. Huwag kang magko-collect ng ENC. Huwag kang magko-collect ng kahit nga WE, huwag kang magko-collect. Mag-collect ka nung may kwenta, di ba? Wala kang nakitang tao na nag-collect ng mga lowest variant. Halimbawa sa sasakyan, wala kang nakikitang nagko-collect ng Wigo. Wala kang makikitang nagko-collect ng Vios. Wala, kasi hindi naman for collection yan eh. Dahil every year naglalabas niyan eh, 'di ba? Every year may different models niyan eh. Hindi siya yung collectible, hindi siya yung magandang i-collect. Magko-collect ka. Ano yung mga magandang i-collect? Syempre yung mga minsan lang ilalabas. Para pag dumating yung ilang taon na lumipas, mahal na siya. Kasi wala nang ganon. Yung mga rare item, yun ang pang-collect. Okay? Pero yung mga ordinary item, huwag kang magko-collect nun. Ko-collect ka, ENC, Glock, wag. Sasayang. Kumbaga, huwag kang mag-collect ng walang kwenta. Kasi, lumipas man yung panahon, walang kwenta yan. At, yung mga China na ganyan, kahit naka-display lang yan, sarili niya, sinisira niya. Kahit naka-display lang yung China, lumulutong yung nozzle, lumulutong yung body, no, ganun yan. Kung magko-collect ka, go for the something decente. Go for the something na may value. Go for something na ikaw lang ang meron, or iilan lang ang nilabas, iilan lang kayong meron. Ganun ang pagko-collect, no? Pero kung magko-collect ka, mga pipitsugin, wag na, hindi ka nag-collect. sayang lang yung effort mo, di ba? Pero nag-collect ka. Nag-collect ka 1945, 1911 D-Day. Oh, yan ang mga pang collection, di ba? Nag-collect ka Cyber Gun 1911 G.I. Joe Edition. Yan ang mga pang-collect, di ba? Pero magko-collect ka 1911 MEU. Patay tayo dyan. 1911 1911, ano pa ba? Para ordinance. Hindi mga pang-collect yun, no? Pang daily use yun. Pang baragan yun. Pang ano yun, pang barubalan. Ang i-collect mo yung something na pag lumipas yung ilang panahon, ilang taon, wala nang issue, kinollect mo at inilabas mo. Isa lang sasabihin ng mga makakakita. Wow. Ayan, yun yung mga pang-collect. Tandaan mo, pag magko-collect ka, collect mo yung something na mag-a-appraise ang value. Okay? Yun. Okay, no? Oh, grabe, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na. Oh, ito.
Iba na yung lalamunan ko. O baka may tanong. Tignan natin dito sa online. Baka may mga tanong dito, no? Hello po, sabi ni Floxy Maui. Hello, sir, no? Sira pati barrel. Pau Arellano. Okay. Bakit sira lang ang barrel, no? Okay, anyway, nasaan na ba ako? Nasa Shopee po ba kayo? Wala po kami sa Shopee. Huwag kang maghanap ng Shopee, boss. Harap mo na ako eh. No, kaharap mo na ako eh. Ang daming ang scammer sa Shopee, ang daming scammer sa online. Kaharap mo na yung legit, naghahanap ka pa ng Shopee. Walang iniwan. Gusto mong kumain ng Jollibee. Nandun ka na sa loob ng Jollibee, maghahanap ka pa ba ng Max? Ng Burger King? Ng Wendy's? Nandun ka na sa loob ng Jollibee, may chicken dun eh. 'Di ba? Huwag ka na maghanap ng iba, nandito ka na sa akin eh. Gusto mo ba yung seller mo, hindi mo siya nakikita? Yung seller mo, gusto mo ba, hindi mo nakikitang may stock? Kaya naghahanap ka pa ng Shopee? 'Di ba? Wag. Bakit? Hindi ba namin kaya magpa-shipping dyan sa area mo? Sa tingin mo, hindi? Hindi ba namin kaya mag-COD kung Luzon ka lang naman? Kung East, South, North ka lang naman, hindi ba namin kaya? Kayang-kaya namin. At mas magandang serbisyo namin kaysa kay Shopee and Lazada. Yan ang reason kung bakit wala kami Shopee and Lazada. Ang daming scammer dyan. Ayaw naming mahanay sa mga scammer. Ayaw naming mahanay sa mga manloloko. Okay? Okay. May tanong eh. Nasaan na yun nakita? Ano pong unit, pistol, yung sinasabing made to fit the box? Ha? Made to fit the box? Tagalogin mo na lang siguro, boss. Ang hirap. Nagbubuhol-buhol tayo eh. Ano pong unit yung... Anong unit? Tapos bakit ganito siya mag-type kada... Ang space niya tuldok. Ano pong unit? Ano? Tuldok, pong, tuldok, unit, Jejemon. Ano pong unit pistol yung sinasabing made to fit the box? Naku, sino kaya nagsabi nun na airsoft shop? Made to fit. Baka out of the box, sabi. Hindi, layo eh. Made to fit the box. Wala, kung out of the box, iba. The box lang ano eh. Made to fit the box. Ginawa para kumasya sa kahon. Patay tayo. Ang hirap doon. Anong unit yung ginawa para kumasya sa kahon? Bossing, Tagalogin mo na lang. Magkakaintindihan pa tayo para masagot ko na maayos, no? Wala rin ako made to fit the box. Anong magandang brand sa mga pistol? Okay, magandang brand sa mga pistol. Ano ba? From high-end to low? Okay, magandang brand sa pistol. I will go for the... Tama ba mag-promote ako? Wala naman ambassador eh. Hindi naman ako ambassador. Pero based on my experience mga ka-airsoft, no? Isa sa masasabi kong mga best of the best, no? Na magagandang brand sa pistol. In any order, syempre number 1 dyan si KJ Works. No? KJ Works, animal talaga, no? 99.99% perfect bawat detalye, no? KJ Works, okay. GNG, Guay, King Arms, ICS, Cybergun. Hindi pwede mawala si Cybergun. The best talaga Cybergun. No, Breach. Ano pa ba? I'm saying mga kayo, baka kasi sabihin nyo, bakit wala si Tokyo Marui? Okay? Talaga naman maganda si Tokyo Marui. Kaya lang yun nga, full plastic talaga siya. Ha? Matik na yon, kasama na yon. Kasi Tokyo Marui talagang tinitingala yan eh. Japan yan eh, no? Pero lahat ng sinabi ko mostly Taiwan, no? EMG, yeah, mga the best yan, no? Jog Precision, mga the best yan, mga brand na yan.
Hindi ko lang binanggit si Tokyo Marui kanina, kaya, pero baka sabihin nyo pangit. Hindi pangit yun. Talagang matik yun, nasa taas lagi yun eh. Yun, then, AW Custom, yan, yung mga magaganda. For me, tinanong mo ako, sinagot ko lang. Kung ano yung maganda, based on my experience, based on my knowledge. Okay? No, yun. Yun, magaganda yun, bossing, no? Talagang hindi ka magsisisi. Sir Big Ma, may proposal ako na magugustuhan mo. PM ako dito sa page mo later. Pau Arellano. Proposal. Let's see. Hindi ko kilala to. Sino ba to Pau Arellano? Na-meet ko na ba to? Anyway, no? Meron po kayo collection na G.I. Joe pistols. Yes, meron, no? May G.I. Joe pistol ako ng Cybergun 1911. Very rare yun. Kita. Hindi ko nga ina-ads kasi baka mabenta. Hindi ko ina-ads, hindi ko pinopost, no? Kasi I'm afraid na baka mabenta siya, no? Yun na lang ang mga gustong-gusto kong maitabi sana, no? Okay, so dahil sa screwdriver kaya sira pati barrel. Okay, dahil sa screwdriver. Yes, sira, no? Yung seller sa Shopee na walang after sale service. Yung seller sa Shopee na walang... totoo yun. Siyempre. Sa Shopee, tignan mong kalokohan, Ito. Nakalagay ito sa post nila. 1 year warranty. Dali. Kuha tayo. Binili mo sa Shopee. Sabi ng seller, 1 year warranty. Okay. Ginagamit mo na. Dumating sa'yo. Pak. After 3 buwan nasira. Paano yung warranty? Sa tingin mo pag nag-message ka, papansinin ka pa niya? Yung nasa Facebook, yung merong physical store. 'Di ba? Yung may physical store nga hindi mo mapagawa yung unit mo. Ano pa yung nasa Shopee? Huwag nyo kami ihanay doon kasi kami hands-on Tapos hahanay nyo kami. Nandito ka na sa akin, magtatanong ka pa ng Shopee. Diba? Ano bang gusto mong makita? Mga picture? Kung gusto mo lang mga picture, mag-PM ka. Sendan kita. O kaya Google Drive. Sa Google Drive namin, kumpleto. Sa YouTube namin, ilan ang videos natin? Nasa 1,400 videos meron ng Big Manabi Shop sa YouTube. Kung gusto mo makakita ng different units, doon pwede kang tumingin. Ang dami doon, di ba? Pero wag mo na kaming kumpara sa Shopee. Ibang-iba kami sa Shopee, boss. Sa Shopee, hindi mo nakikita yung seller mo. Dito, nakikita mo ko, di ba? Requirements yan sa practical shooting, boss. Sabi, sino yun? Anyway, gulo mo. Ha. Sabi ni Rodwin Tugade. Kahit ako, idol, hindi ko maintindihan yung sabi. Okay. Anyway, ayan na natin siya, no? Baka meron siyang ibang sinasabi na hindi lang natin alam, no? Baka merong sinasabi na medyo mukhang strange sa atin, pero siguro mas maganda mag-PM ka, sir, no? Or tumawag ka para Fan lang ako, boss, sa page mo since Good Vibes Airsoft pa. Okay, no? Okay. So, dami pa nito mga ka-airsoft. Dalihin muna natin. Okay, no? Dalihin muna natin to. Saan dapat itago ang gas? Saan na ba ako? Ito. Sorry. Paano malalaman kung expired na ang BBs? Okay, madali malaman yan. Number 1, ang BBs naninilaw. Due to air, due to moisture, nag-a-absorb yung BBs natin, no? Ng mga air, ng moisture, naninilaw yan. Okay? Pag yan nanilaw na, huwag nyo nang gagamitin. Paano malalaman kung expired ang BBs? Nawawala ang kintab. Okay? Pag nawala ang kintab niyan, huwag nyo nang gagamitin. Isa pa sa pag-alam kung expired na ang BBs, nagpupulbos. Okay? Just imagine, makikita nyo yan, Tingnan nyo yung bote namin. Yung bote ko, ilalagyan ko. Clear na clear, di ba? Kasi, although nakastock yung BBs, pero palagi, everyday, nauubos. Dahil sa everyday na mga nagwo-walk-in, dinedemo test fire, hindi siya lumalabo.
Ibig sabihin, everyday nauubos. Wala siyang pulbos. Ayan, oh. Walang pulbos, di ba? Pero, pag yan, malabo na yung bote, kasi, kakakalog, naggagasgasan, gumagasgas, tapos, pag ginanon mo, nagpupulbos, malabo na yung bote, wala na yung kitab ng bibis, yun ang indikasyon na expired na yung bibis, huwag nyo nang gagamitin. Pag ginamit nyo yun, pwedeng siya yung sumira dun sa unit nyo. Okay? Alam ko ang bibis, pag naiwan mo na naka-expose talaga, normal na na-expire. Parang parang iwan mo lang siya sa hangin. Kumbaga, iwan mo lang na nakabilad yan, sa isang lalagyan na hindi sealed. After ilang months, na siya, nag-absorb niya ng moisture, no? Yung integrity ng materials, hindi na ganun katigas. Pwedeng masira sa loob ng unit mo, okay? Yun, para malaman expired ng bibis, yan ang kasagutan. Saan dapat itago ang gas? Bakit sabi ng tito ko, i-rep ko daw? Patay. Matandang paniniwala po yun, yung nire-rep para mag-deactivate daw yung gas. O ganito, pag malamig ang panahon, yung gas natin mabigat. So, deactivated siya. Pag mainit ang panahon, buhay na buhay siya. Napakalakas niya. Pero, nung unang panahon, ng lolo ko, siguro pwede yun. Lalagay mo sa rep. Pero ngayon, hindi na. Ilagay mo lang sa normal temperature. Okay na yun. Hindi na kailangan ilagay pa sa rep. Mamaya, magkaroon pa ng aksidente. Di ba? Mamaya, nilagay mo sa rep yung gas mo. Tapos, yung anak mo hindi alam, or malikot, or hindi mo naibilin, nalaglag, sumabog. Diba? Possible yun. Kasi may pressure yan eh. O kaya, kinuha ng anak mo, nilaro yung bote kasi kakaiba sa paningin niya eh. Diba? Itinusok niya yung nozzle, edi lalabas kayo yung air. Edi burn. Kumbaga, mapapaso pa siya dahil sa sobrang lamig nun. Aksidente pa. Huwag mo nang i-rep. Ilagay mo lang sa isang cabinet, i-secure mo lang, tapos. Wala na yung masyadong salin-saling paniniwala, yung panahon ni Samuel, yung panahon ni Manuel. Nung unang panahon, iba ng panahon ngayon. Matindi na. Maganda ang quality ng lata natin. Di ba? Kaya hindi na kailangan yung mga ganun, boss. Yung i-rep. Huwag. Magka-aksidente pa di ba? Okay. Pwede bang gumamit ng butane? Naku, itong pinaka-nakakainis na tanong na dito sa nakalista. Pwede raw bang gumamit ng butane? Kuha kang butane doon, isa ba? Para lang makita nila. Mga ka-airsoft, yung butane para sa kalan. Di ba? Yung butane para makapagluto. Yung butane pamalit sa LPG. Yung butane ginagamit sa stove. Hindi naman stove hindi naman lighter yung airsoft mo. Hindi natin pwedeng gamitan. Although butane is a type of gas, pero hindi siya gas na for airsoft. Alam ba, ito butane, ito gagamitin mo. Sino ba ito nagtanong na to? Dapat to walang airsoft eh. No? Pwede raw ba yung butane sa airsoft? The answer is no. Hindi natin pahabain. Baka nang aano lang to eh. Nang aaning lang, no? Alam naman niya na hindi pwede yan eh. Umaapoy yan eh. Okay. Paano malaman kung need ng palitan ang spring ng rifle ko? Paano malaman? Siyempre, bossing, malata na. Malata na yung tunog, malata na yung putok, halos malakas pa yung pistol, yun, dapat palitan na. At, hindi garantiya yung pagpapalit ng spring na lalakas na yung baril mo forever. Hindi. Lalakas yan for the meantime, pero hihina ulit yan kung hindi properly rested ang spring every time na matatapos kang maglaro. Okay? Kahit palitan mo yan everyday, kung pagkatapos mo maglaro, hindi mo siya inire-rest, yung spring, hindi mo inuunat ulit, hihina yan. Everyday, magpalit ka, everyday, laruin mo, hindi mo ire-rest,
everyday sira yan. Okay, no? Hindi garantiya yung napalitan mo na, malakas na siya for the sa susunod na 10 buwan, 1 taon, hindi, no? Hihina agad dyan, especially kung hindi mo properly rested. Just to answer your question, paano malaman kung need ng palitan? Malata na po at mahina na. Malalaman mo yun pag malata na, yung tunog pa lang, hindi na siya ganun ka-aggressive, no? Okay, nagbebenta ka ba ng second hand? Naku po, yun ang bagay na wala ako, no? Pag second hand or pag used na, pag ginamit na or meron akong nakitang defect, hindi namin ibebenta as second hand. Kakalagin namin, kakatayin namin para for part out na lang, no? For ano na lang, pagkakahuyan na lang. Pero dito sa Big Man, yun nga ang isang sigurado ka eh. Yung unit, siguradong silyado, siguradong bago. Wala kang mabibili rito na pinag-ubra na ginawa, no? Meron akong kakilalang shop sa Makati, masyadong pinag-uubra, lalabas sa client yung problema. Lalabas na sa client. Bandang uli, yung client ang mag-shoulder ng problema. Pinag-uubra lang, no? Recycled parts. Pinag-uubra, no? Pero yun nga, ingat kayo doon, ha? Ingat kayo doon, no? Lahat ng mga unit nun, dito pumupunta, dito pinapa-repair. Sabi ko nga sa inyo nasa Big Man ang isa sa pinakamalupit na gunsmith sa mundo ng airsoft sa ating henerasyon. Kaya, nandito sa amin, tumatambak yung mga for repair na hindi nila kayang gawin. Okay? Nagbenta ka ba ng second hand? Okay, nasagot ko na. Paano malalaman kung ano ang best seller na pistol? Okay. Siyempre, tanungin mo yung... Grabe yung tanong to. Siyempre, bossing, tanungin mo yung yung seller. Ano ba best seller nyo? Or, sa akin, mabilis malalaman yan. Bakit? Punta ka lang sa page ko. Punta ka lang sa page namin. Tignan mo yung mas madalas kuhanin ng customer. Tignan mo yung mas madalas ma-vlog, maisa lang sa vlog. Yun yung best seller. Diba? Yan. Dito sa akin, sa totoo lang hindi, matagal na since na nag-vlog ako ng IREX. Kasi hindi nga bestseller ang IREX eh. Hindi sa sinisira ko yung brand. Pero hindi siya bestseller. Dumating sa punto na ang bestseller natin, John Wick. Dahil marami pang John Wick no. Dumating sa punto na Sisay Shadow. Sisay Shadow 2 blue. Sisay Shadow 2 gray. Sisay Shadow 2 orange. Diba? No Breach. 1911 D-Day. Diba? SRC High Kappa. Okay, diba? Jug Precision. Ayan. Staccato. Kimber. Bumahayang Kimber, diba? Kimber Warrior Assassin Edition. Diba? Ang dami niyan. O, ano pa? Yun. Cycle lang naman. Diba? Kung ano yung madalas na nakikita niyong binablog, yun, bestseller yun, malamang. Okay? Meron pa mga question dito. Dako muna tayo sa online. Okay. Saan na ba tayo? Okay. Mamaya, Idol Lazada naman ang sasabihin sa'yo. Ayan na natin sila mga ka-airsoft, no? Okay. Baka yung Glock 34, yung ibig sabihin ng pit to the box. Sir Rick, relax. Hayaan na natin. What if biglang sumabog yung unit dahil sa butane? I think hindi naman sasabog eh. Pero mag-aapoy. Tapos may bad odor, di ba? Pansin niyo yung green gas natin halos odorless eh. Pero pag butane, syempre may bad odor. Alam niyo ba na ang LPG gas, wala talagang amoy yan, no? Ginawa yan, yung formula niyan, walang amoy. Sadyang nilagyan yan ng amoy. Sadyang nilagyan ng content ang LPG, ang butane, ng mabahong amoy. Sinadya yan. Pero yung the LPG itself, walang amoy yan. Odorless yan. Pero sinadya na lagyan ng amoy para madidetect natin, malalaman natin kung sumisingaw siya. Okay? Sadya, nilagyan talaga ng sadya. Pero yan, dun sa formula niyan, walang amoy yan. Pero para malaman natin kung sumisingaw siya, maaamoy natin yung mabahong amoy. By that, alam natin na may singaw. Okay?
Pero yun, hindi, wag niyong i-attempt, no? Wag kayong masyadong yung mapatuklasin, ikakapahamak niyo yan, bahala kayo. Okay, no? Makati, haha. Makati. Hindi naman Makati si Mabs, ah. 'Di ba? Boss, Sir Jet, last mo na to, ha. Huwag kang magne-name drop, no? Huwag kang magne-name drop. Ayaw namin ng war between other seller. Huwag kang magne-name drop, no? Last mo na 'yan. Better i-delete mo yung message mo. I will let you delete that. If not, I'm very sorry, iba-block kita. No? Kami nga hindi nyo nakikitang nagde-name drop, di ba? Wag tayo magde-name drop. Respeto naman doon, no? Well, in fact, yung name drop mo, hindi nga siya yan, di ba? Ibig sabihin, kawawa naman yung tao, di ba? Ibibintang natin kay Juan yung bagay na ginawa ni Pedro. Pero ang napagbintangan si Juan. Wag ganun. Ayaw namin yun. Hindi ko tinotolerate yun. Please delete your message or iba-block kita. I'm very sorry. Ayaw kong gawin yun, pero ayaw kong maging toxic yung no? I'm very sorry, sir, ha? Wala akong intention na pero wag iwasan po natin mag-name drop. Hindi po maganda yan, okay? Pakilang, no? Pakiayos lang, no? Ayaw ko yung ganyan. Sir, ano ma-recommend mong pistol para sa 5K, 6K budget? Lowest of the lowest yung hinahanap mo. Yan yung unit na mapapahamak ka. Sino yung Ha? drop? Name drop? Ewan ko, dinilit na ata nawala Pero wag kayo mag-name drop. Pangit yun. Di ba? Makinig lang kayo ngayon tapos pero wag mag-name drop, boss. Pangit yun kasi wala sila rito to defend themselves, 'di ba? Parang walang iniwan. Ikaw, papayag ka ba? Nagpa-party yung mga kamag-anak mo, ikaw ang pag-uusapan? 'Di ba pangit yun, 'di ba? Pag-usapan niyo ako kung nandito ako, pero kung wala ako, wag niyo ako pag-uusapan. Wag akong gagawin yung topic. Ganun. Pangit yun, sir, ha? Huwag natin gagawin yan, boss. Positive lang tayo palagi, okay? Sir, possible ba na malagyan ng optic sight ang Pit Viper? Pit Viper, optic sight? No, hindi. Hindi mo malalagyan ng optic sight ang Pit Viper na na binili mo sa iba. Pero hindi ito mo binili, possible. Kasi bakit? Meron kaming adapter plate. Meron kaming adapter plate na ipapatong mo sa slide mo at pagpapatungan mo ng RMR sight. Ayan, meron kami yan. Bagay na wala sa iba. Okay, no? Well, parang yung fixed outer barrel. Meron kaming fixed outer barrel ng Pit Viper Twisted Gold. 10 times stronger, mas mabigat kaysa dun sa Meron kami, bagay na wala sila. Bagay na wala sa iba. Okay? Ngayon, siyempre, exclusive to sa mga big man VIP sa client namin. Kung hindi mo sa amin binili yan, I'm sorry, hindi kita mabibigyan ito. Pero kung sa amin mo binili yan at gusto mo mag-RMR site, libre lang to. Libre lang to. Kung gusto mo magpagawa nito, 2,500, papatorno mo. Ha? Kung gusto mo magpagawa nito sa machine shop, 2,500 to, papatorno mo. Okay, yan. Pakita ko sa iyo itsura, lapit ko. Malay mo, picturean mo, mapagaya mo. Ayan. Ayan. Okay? Dito mo iuupo yung RMR. Nasaan yung RMR nakakalat-kalat kanina? Yan ba? Yan. Papasok mo na rito yan, ha? Yan na.
Pera mo. Ayan. Dito yan, boss, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. Uupo yan dito. Yan. Okay? Yan. Ito, imamount doon sa John Wick Pit Viper. Meron ka nitong libre kung sa amin mo binili unit mo. Pero kung di mo sa amin binili, I'm very sorry, sir. Siguro try mo makipag-ugnayan dun sa dealer mo. No, para naman makita mo yung dealer mo kung gano'n sila katikas, di ba? Kung gano'n, kung paano naman makita mo yung difference ng big man sa ibang dealer. Ayun, no? Okay, good vibes lang tayo rito. Yan, tama yan. Good vibes lang po tayo rito, no? Okay, magkano... Sir Rick, sir, actually, sinagot ko na marami na yung mga tanong mo. Pero, pag mga ganyan inquiry na regarding price, sir, mag-PM na lang kayo, no? Doon kayo mag-inquire. Kasi, iniiwasan nga natin kasi hindi naman to live selling, eh. Di ba? Di ba napapansin mo, ang dinidiscuss natin yung may mga kapararakan na tanong. Yung mga tanong na matututo rin si Pau, si Raybert, si Alan, di ba? Yung si Rodwin, yung mga ang dinidiscuss dito sa live, yung matututo rin yung ibang viewers. Hindi yung ikaw lang ang masasatisfy. Di ba? Ngayon, kung interesado ka, sir, para maiwasan din na i-PM ka ng mga scammer, ikaw yung mag-message sa amin. Huwag mong ipapakita sa comment section na interesado ka, sir. Kasi, yung mga scammer na watching right now, ipipm ka na, aalukin ka. Bandang uli, mahuhook ka, sesend mo yung pera, tasan yung item, nakapunta ba sa'yo? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, mga ka-airsoft, be wiser than the scammer. Ngayon, kung bakit kayo may scam, kasi, mas matalino sila sa inyo. Di ba? Sir Rick, the comment section is not the proper venue para mag-inquire. The comment section is designed for the informative inputs na kaya mong i-share. Okay? Kung interesado ka, mag-PM ka. Huwag dito sa comment section. Ang alam ko, may possibility rin na maban ng page pag nagsasabi ng price ng firearms. Actually, talaga naman. Kaya nga, kita nyo, hindi naman kami nagsasabi ng price. Kasi nga, syempre, bawal yun eh. Sumunod tayo, di ba? Maaring hindi mo alam, pero ngayon, alam mo na, gawin mo na yung tama, Sir Rick. Di ba? Yan. Kasi hindi live selling itong ginawa ko. Kwentuhan session to, tanungan portion. Okay? Ito, last na muna. Any and best suggestion pang regalo sa tatay ko. Rifle po sana. Kuha ko this weekend. Okay. Rifle. Best suggestion. Number one suggestion ko, don't go for China. Don't go for lowest budget meal. Go for something na mid Taiwan. Kahit hindi ka mag high-end. Kasi the more na high-end, minsan mas komplikado eh. Alam ko, iparegalo mo sa tatay mo. So rifle, ang gusto lang naman ng tatay mo sigurado, pindot, pak, puputok, select mo yung rapid, pak. Alam ko, yun ang gusto ng tatay mo, no? Hindi niya na kailangan yung mga too much features like ETU, MOSFET, hindi niya na kailangan yung mga, di ba, binary, hindi niya na kailangan yung mga ganon. Go for the mid-class lang, bossing, no? Huwag nang masyadong mag-high-end, mas high-end, mas komplikado. Huwag rin naman mag-low budget kasi mas low budget, mas masakit sa ulo, di ba? Go for the something, nasa mid ka lang, definitely hindi sasakit ang ulo mo, no? Marami tayo niyan. When you are ready to purchase, mag-PM ka lang kung anong available unit, then yun ang makukuha mo, no? Siguro, kung just to give you an idea, 15K and above, pwede na siguro. Oo, magaganda naman yan eh. 15K and above, pwede na yun. 25K and above, wag naman. Yun na kasi yung mga high-end eh.
kikita ko sa'yo doon. Di ba? Kikita ko sa'yo doon kung 25K and above. Pero, ang tanong, baka naman ma-hassle si tatay mo, di ba? Kasi, sabi mo, tatay mo eh. So, I am considering, I am assuming na yung tatay mo is between 40s, 50s, 60s, di ba? Siyempre, pag mga ganyan, medyo yung pasensya nila, medyo maiksi, ayaw niya na nakukonsume, ayaw niya ng hassle na gamitin na unit, bigay lang natin yung pinakasimple na mag-e-enjoy sila. 15K, 20K, pwede na yun. Yung ganong category, what I mean, no? Okay, so, masakit na ang aking lalamunan. Okay, no? Nagla-live tayo ng 1 hour, mahigit na, okay? Dami natin nasagot ngayon, no? Ilang question to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, then ilan sa online, ayun, no? Okay, yung mga karsop, yun lang muna for now. Maraming salamat sa mga nag-join ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Meron akong ipapamigay sa mananalong top sharer for this month, okay? Sige, ito. Mamimigay ako ng tactical knife, SRC na tactical ball pen, okay, tactical knife, SRC tactical ball pen, okay, then the Big Man, syempre, Big Man sticker, okay, yan Big Man sticker sa, sa mananalong top sharer natin for this month, okay? Kaya, yung mga nag-share ng ating live video, maraming salamat mga bossing. Yung mga hindi pa po nag-share, hit nyo po yung share button and follow the page para po lagi kayong updated sa mga post natin. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.